Hello, what's up guys? Ron here and welcome back to my channel. So day 62 na tayo guys. Tuloy-tuloy pa rin yung daily vlogs at daily diary natin. So yun. Ano ba yung mga nangyari? So baliktad na yung pag-ano natin no? Kasi night shift na tayo. So yung adjustment natin, yung gising natin is hapon. So hapon na tayo nakapagawa ng daily diary o daily vlogs natin. So, nalilito na rin ako kung na-share ko ba yung kahapon na mga nangyari. So, based on today, so kahapon, Sabado, ang nangyari, galing trabaho, di ba? Natulog. And then, pagkatulog, pumunta ako ulit ng basketball court. Nag-practice ako doon, shooting at dribbling. So, ngayon naman, pagka uwi ko, tulog ulit mga bandang alas 12. And then, gising ng alas 4:30. Tapos, punta ulit ako ng oval. Nag-jogging ako. So, yun kanina, yung jogging natin. Ibi-break lang natin yung 8 na ikot. Pero anong nangyari guys, na-break natin. At higit pa dun. So, kasi parang sobra pa yung energy ko at saka ang lakas pa ng katawan ko. Tapos, ang lakas pa ng katawan ko tapos hindi pa ako inihingal, hindi pa nananakit yung bodega ko. Usually, pagka ganun, hinaatay na ako. Pero kanina sobrang sabi ko kaya pa. And then tinuloy-tuloy ko lang siya hanggang sa nakasyam ako. Hanggang sa naka-sampu ako. Hanggang sa na-reach ko na yung limit. Pero kaya pa eh. Pero masakit na yung mga binti ko. Naka-12 ako. This day, naka-12 ako. Tapos after nun, naglaro pa rin ako basketball. So, unang laro okay pa. Yung pangalawang laro, pinulikat na ako. Sobrang, siguro yung muscle ko kasi talagang na-persa dun sa jogging pa lang. Sa una pa lang. Kasi nung nag-shooting na ako, unang tira ko talagang kapos eh. Yung tuhod ko mahina pa eh. So, yun yung nangyari. Tapos, pangalawa, hindi na ako naglaro yung pangatlo. Yung nanood na lang tayo ng mga naglalaro doon. Pero, napilitan tayo maglaro ulit kasi lumabas yung isang player. Di na daw niya kaya. So, bali dalawang kalahating game tayo. So, talo yung pangatlo, yung dalawang game panalo. Yung pangatlo kasi medyo pagod na talaga tayo eh. So, ayun lang. Tsaka yung kalaban natin, no, malalakas. Kumbaga, matatangkad eh. Yung kakampi ko, mga maliliit lang eh. So, yun yung shooting natin pagdadating sa laro. Nawawala. Yun yung naging napansin ko ngayon. Pero parang sabi ko, baka nire-reserve lang yung shooting ko para pagdating sa liga. Doon ko na may lalabas. So, para sa akin, okay lang. Kasi para hindi nila talagang makita yung laro natin. So, yun lang. At syempre, share natin yung nabasa nating Bible kanina at saka ngayon. So, kaninang umaga, pagkagising natin, King 8 verse 1. Then Solomon assembled the elders of Israel, and all the head of the tribes, the chief of the children of Israel, unto King Solomon in Jerusalem, that they might bring up the ark of the covenant of the Lord out of the city of David, which is Zion. So, ano lang to, no? There's no reflection. Kumbaga parang yung sinasalaysay lang dito. This is the narrative. Kung ano yung mga nangyari nung time ni Solomon. So, yun nga. That they might bring up the ark of the covenant of the Lord out of the city of David, which is Zion. Tapos ngayon guys, pagkagising ko ngayon, ginawa ko pala ngayon is
Pagkatapos ng laro ng basketball, bumili ng pagkain, tapos kumain, tapos naligo at nagsimba tayo guys. Pumunta tayo sa simbahan. Kaso sobrang dami ng tao, punong-puno, sa labas lang tayo. So hindi natin narinig yung homily ni Father. So ang ginawa natin, nagdasal na lang tayo. At after nun, uwi ako kaagad, nagtimpla ng gatas, tapos inom ng tubig at basa ng libro. 10 pages, yun yung ginagawa kong goal. Everyday, 10 pages bago matulog. So, naka 10 page tayo. So, ngayon naman, yung pagkagising ko, ito yung nakasulat. Matthew 9 verse 19. And Jesus arose and followed him, and so did his disciple. And behold, a woman which was diseased with an issue of blood 12 years came behind him and touched the hem of his garment. For she said within herself, I may touch his garment, I shall be whole. So ito guys, yung talagang yung tiwala at pananampalataya, napakatindi ng pananampalataya ng babaeng yun, na mahawakan ko lang yung laylayan ng kanyang damit ay gagaling na ako. Dahil itong babaeng to ay nagkaroon siya ng disease, sakit, yung dinudugo siya for 12 years guys. And then for one sudden na mahawakan niya lang yung damit ni Lord Jesus, is gumaling na siya. So ganun ka effective yung pananampalataya at pagtitiwala mo sa Panginoon. Kapag nanampalataya ka at naniwala ka sa Kanya, maniwala ka, makukuha mo yung gantimpala na hinihiling mo. So, yun lang, no? Napaka laking halaga na if you pray, then you believe. You believe what you pray for is you will get. You will get it. So, yun nga yung pinapaliwanag. You pray and you worry. The prayer says you're believing in God, but your worry notify that you don't actually believe in God. So, kapag nananalangin ka, magtiwala ka na yung pinanalangin mo ay darating. So, doon yung faith. Usually, ganun katindi yung faith natin kapag dumaranas tayo ng pagsubok. So, ako, ang dami ng pagsubok na dinaanan ko sa buhay. At lagi lang akong kumakaapit sa Panginoon. Yun lang talaga yung panangga at panlaban ko. Simula pa dati. Yung dati kong trabaho na lagi akong gustong tanggalin, pero hindi ako matatanggal-tanggal. Pinapanalangin ko palagi yun, na Lord, huwag niyo pong pababayaan na kahit mga mali na nga ginagawa natin, dahil sa kahit mali na yung gawain na ginagawa natin, pero dahil sa tindi ng kapit natin sa Diyos, hindi na hinahayaan na matanggal ako doon. Isang beses akong pinagbabalagad dati sa dati kong trabaho sa Sonic bago ako napunta dito sa Taiwan. Pero dito talagang sinabi ko rin kasi sa sarili ko, kapag nakapag-abroad ako, kahit anong hirap ng trabaho, talagang titiisin ko at gagawin ko yung mga gawain. So pagdating dito talagang hirap, namayat ako nung una eh. Namayat ako dito ah. Tapos after nun, nasanay tayo. At nung medyo na bumabalik tayo dun sa dati nating gawain, na gusto natin yung hayahay lang, yung lang. So napuhaw ako dun. Napuhaw tayo. Pag sinabing puhaw, hindi ka okay. Floating ka. So binigay tayo sa Anan. Nung napunta tayo ng Anan, nakadaan tayo ng paghihirap. Kaya nung time na yun, sabi ko, pag nakabalik ako ulit sa CNC, ayusin ko na. Talagang gagalingan ko na. And then yun, na-regular tayo. Tapos hanggang sa na-promote tayo. In God's grace. Maraming salamat.
So that's it for today video at thank you and God bless us all.